Tita Johanna Isize of Cakes by MKB. Maraming salamat. Mother knows best cupcakes. PH. Ang cute naman ng cupcakes. Parang pwede pa kita i-kiss. Yan. Charot! May darot! Pero yun, salamat po sa inyong lahat. Ang sarap din nung cake na yun. Biruin nyo yung mikropono na parang nakatayo dun sa cake na yun. Akala ko hindi siya makakain. Yung pala makakain siya. So, gumagawa tayo ng microphone. Microphone. Tama ba? Ayan, okay? So, kanina, halos ayoko na siyang gawin kasi masama yung pakiramdam ko. Wala ako sa mood. Ang daming nangyayari sa akin na, ay nako, hindi ko na kailangan i-detalye. Pero, dahil pinush ako ng anak ko, ang sinabi ng anak ko sa akin na hindi pwede na hindi mo yang gawin. Kailangan mo yang gawin dahil order yan sa'yo. So, kasi kanina parang masama talaga yung pakiramdam ko, para rin ako nag-a-anxiety. Ang dami ko kasing pinagdadaanan dito sa situation ko, yung lupus. Dahil yung lupus ko, yung lupus SLE, mukhang meron pa akong ibang lupus sa katawan na kailangan pang ma-diagnose ni doktora. So, ang dami ko talagang pagdadaanan na test. So, para talagang medyo yung yung focus ko nawala. Pero dahil nga pinush ako ng anak ko, eto, ginawa ko. So, go mommy, kaya mo yan. So, etong cake na to ay DJ cake. So, gumagawa tayo ng microphone. Ito. Kita ko sa inyo ha, dahan-dahan lang dahil pinapatigas pa natin siya. Ayan no, di ba? Gamit natin ay vodka at edible na luster dust. So, eto, nilagyan natin etong nilagay ko na parang straw dito, matigas po ito. Hindi kasi po pwede na stick lang dahil nagwi-wiggle po siya, baka po masira ang cake. Tapos, binalutan po natin alam niyo yung floral tape? Binalutan ko siya ng floral tape. Tapos, sa loob po ng straw, naglagay tayo ng stick. Tapos sa paligid po ng stick, naglagay tayo ng pasador para hindi gumalaw-galaw yung stick. Tapos binalutan natin ng floral tape. Tapos ngayon, pipinturahan natin ang katawan nitong ito. Kasi nga mic nga ho ito. Ito yung magiging pinaka-stand niya. So titignan natin ang effect pag nag-dry na. So ito na yung Rice Krispies na may marshmallow at may butter. Ang ginawa lang natin dito, tansyameter. Tansyahin mo na lang kung gaano karami yung marshmallow, tapos lagyan mo ng konting butter. Tapos pag hindi na siya mainit, pwede mo na siyang i-mold mo na siyang ganyan sa kamay mo sa shape na gusto mo. So ang kinukuha natin na shape ay microphone. So pwede mo siyang i-roll-roll na ganyan. Okay. Ito, reserve lang natin to kasi nakagawa na tayo nung para pag, kunwari, hindi maganda yung pagkagawa ng isa, meron pa tayong reserve ba? Don't forget to put the stick. Yes. Tapos, maglalagay tayo dyan ng stick. Pero hindi ko na to lalagyan kasi reserve lang to. Meron na akong nagawa kanina. Pinapakita ko lang sa inyo yung paggawa. Tapos, pag na-form nyo na siya, tsaka nyo siya lalagyan ng stick. So, 3 beses na akong gumawa nito. Yung dalawa tinapon ko. Ito na yung pangatlo. Ang una fondant, masyadong mabigat yung fondant. Bumabaksak siya. Ito Rice Krispies. Pero ganun pa man, nagpagawa ako ng 3D topper back up. Para kung sa tingin ko, hindi siya magiging stable sa cake. Kakausapin ko si client. Nasasabihin ko, okay lang ba sa'yo kung ilagay natin 3D topper? Kasi hindi ko na siya isisingili ng extra charge. Inisip ko rin, pwede ko rin ditong gawin styro. Pero wala ako ng mga gamit sa ngayon. Wala ako ng mga papel diliha. Kasi napanood ko kay Momon TV na talagang yung mga styro, lalagyan mo lang yan ng mga shape. Tapos lilihain mo at saka mo babalutan. Pwede na. Kaya lang, gahol na ako sa panahon. Tapos medyo hindi pa maganda yung pakiramdam ko. So, ito, nag-Rice Krispies ako para all edible siya. So, ang Rice Krispies, ang halo niya ay Rice Krispies,
butter, at saka marshmallow. So, pipinturahan na natin ng luster dust na silver, tapos i-air dry natin. Nilalagyan natin ng pabigat yung styro sa ibabaw para hindi siya tutumba. So, originally, dapat ang filling nito chocolate mousse hazelnut. Kaya lang, dahil nga mabigat ang toppers, ang gagawin natin, chocolate ganache yung loob, chocolate ganache yung labas, tapos lalagyan natin ng hazelnut na lang sa ibabaw nung chocolate ganache. Hazelnut, yung dalawang layer, tapos yung isang layer siguro, lagyan natin ng caramel para combination yung flavor. Kasi ang favorite nung pagbibigyan ng cake is hazelnut, nut, and caramel. Babalutin ko to ng fondant bukas. Tapos kanina ko lang kasi siya nasukat. Kanina hindi ko siya nasukat. Ayan o, lagpas siya. So ang ginagawa natin ngayon is hexagon na shape na cake na napakahirap. Actually, kahapon pa ako stress na stress sa cake na to. Napakahirap kasi pagkakaiba ang shape. So, ang ginawa natin, gumawa tayo ng pattern, nagpasadya tayo. Tapos nilaminate ko yung pattern para magamit ulit. Dapat ang filling nito is chocolate mousse with hazelnut. So, mas masarap kasi yun, mas malambot. Since napakabigat nung toppers niya, inol ganache ko siya. Tapos, bawat isang layer, pinahida natin ng hazelnut spread para makuha pa rin yung hazelnut flavor dahil yun ang gusto nung may-ari ng cake. Masarap ang cake o yung stability? So, ang pinag-anuhan natin yung stability. So, hopefully, dahil full ganache to, 2 kilos ng ganache ang ginamit natin dito. Hopefully, kayanin na niya. So, yan, nilagyan na natin siya ng quilted design. Gumamit tayo ng ganito. So, ito, naglagay tayo ng fondant sa cake board. Tapos, bitin, duduktungan na lang natin yan. Tapos, smooth natin. Okay, pag nagawa na natin yan, that's the time na mag-a-add tayo ng decoration. Lalagay natin yung mga edible pearls, which is ito. So, ako, originally, gusto ko sanang ilagay black na beads. Kaya lang, siguro, mas maganda ang silver kasi yung peg namin, meron siyang sinend sa akin na picture na yung workstation nung ririgaluhan niya is color silver. Inisip ko rin na gawing silver ang cake. Kaya lang napagkasunduan namin na black na lang. So, tingnan natin kung anong magiging outcome nito mamaya. Sana mabigyan natin ng justice itong cake na to. So, natapos na natin. So, all edible ang cake na to. Maliban dito sa logo niya. Pinagawa natin itong 2D or 3D para lang magaya yung logo dahil alam naman natin na mahirap yan magaya sa fondant. So, yan yung on air. Tapos yung logo. Tapos yung gilid, dinikitan natin ng black na ribbon using Glocus syrup para pandikit. Okay, yan. All edible ang cake. Yung mikropono po gawa sa Rice Krispies na merong marshmallow and butter.